Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-usapan natin itong kasado na ang investigasyon sa Senado tungkol dito sa retired police na nanutok ng baril sa siklista, road rage. Okay? Matatandaan natin, nag-viral ito sa social media, no? Ang kanyang ginawa sa siklista. At may na-recover na CCTV na klarong-klaro doon, no? Walang bias. Talagang siya ang may kasalanan, siya pa ang nanutok ng baril. Okay? So, ito, nag-announce na si Senator Bato de la Rosa na kasado na itong investigasyon na ito, no? So, yan ang itatalakay natin ngayon. Magre-react tayo tungkol sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa at sa mga Senado, no? Tungkol dito sa pag-investigate dito sa retired police na nagkaroon ng road rage sa siklista. Okay? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat rin ito sa taong bayan. Okay? Para aware dito kasi posible itong mangyari sa atin rin no? Sa road rage, no? So alam natin kung ano ang dapat nating gawin kapag merong mga ganitong bagay na nangyari sa atin. Okay? So like and share. Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-follow, i-subscribe itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you. So, panoorin natin itong balita na ito at magre-react tayo tungkol sa nangyari. Okay? So, let's play the video. Kasado na ang investigasyon ng Senado kaugnay sa insidente ng road rage sa Quezon City na kinasangkutan ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales kamakailan. Binalaan din si Gonzales na posible siyang ipaaresto kung hindi siya sisipot sa pagdinig. May ulat si Daniel Manalastas. Sa susunod na linggo, isasalang sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order ang insidente na road rage sa Quezon City kamakailan na kinasasangkutan ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales na nagkasanang baril sa isang siklista. Ayon kay Senator Ronald de la Rosa, pagpapaliwanagin niya si Gonzales at kung iisnabin ni Gonzales ang pagdinig, ipasagpina natin siya, hindi siya magsipot. At kung hindi siya sumipot pa rin sa pina, din na pwede natin siyang iparesto sa Sergeant at Arms natin. Ayon kay Bato, may natanggap siyang impormasyong ayaw na talagang lumantad ng siklista. Parang takot siya. Opo. Takot. So, i-encourage natin yan. Kaya pinapalayas ko sa aking staff, sa aking comsec para mag-attend siya. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, kung gugustuhin ng siklista, handa naman ang Senado na protektahan siya. Kung ayaw pa rin manghabla ng siklista, may pagkakataon naman daw na ang gobyerno ang mag-intervene. Kasi yan nga ang medyo mahirap sa batas natin. Kailangan mag-file ng complaint yung cyclista para ma-actionan at makasuhan itong taong ito. But there are times when government can intervene. Kaya, di ba mga cases filed in court, the people versus so-and-so. Ayon naman kay Senator J.V. Ejercito, nakakalungkot na kahit tumaas na ang sweldo ng uniform personnel, marami pa rin ang nasasangkot sa iba't ibang anomalya at krimen. Binigay namin lahat ng hinihingi nila pero hindi dapat ibig sabihin yung ganitong support ang binibigay ay may dapat pangalagaan nila yung kanilang attitude. Hindi ibig sabihin they can get away with everything, no? Baka nga yun na nangyari no panahon ni President Duterte kasi nasanay sila na parang ang Pangulo mismo nasa likuran nila. Probably they have misconstrued na yun po ay they can get away with everything. No? Kailangan mabago yan. Payo naman ni De La Rosa sa liderato ng PNP sa gitna ng mga kontrobersiyang kinasasangkutan nila, higpitan ang renda sa pamumuno at masiguro ang command responsibility. Daniel Manalastas. Okay, so yan ang latest update tungkol dito sa retired police na sangkot dito sa road rage, no?
So, magre-react tayo dito. Ito yung problema natin sa Pilipinas no? Na sabi ni Senator Bato de la Rosa na ipapatawag itong retired police, no? At kung ayaw niyang, kung hindi siya susipot, no? So supinahan siya. Kapag hindi pa rin siya sisipot, ipapaaresto siya. Okay? Ipapaaresto kung hindi siya sisipot. Which is tama rin naman, no? At least itong si Senator Bato de la Rosa fair sa kanyang ginagawa, no? Pinatawag ka nga para mag-explain ka sa iyong sarili, itong si retired police, no? So sana naman sumipot ito, no? Para naman yung taong bayan makarinig sa iyong pahayag, o baka hindi natin alam, mag-apologize ito sa siklista, di ba? So itong si retired police na si Gonzales, tatanungin bakit niya nagawa iyon, yung panunutok ng baril sa isang siklista. Bakit niya nagawa yun? Yan ang itanong ng Senado dyan. Mag-explain ka dyan. Kasi retired policeman ka, veteranong police ka, alam mo yung batas kung saan ka, when ka gagamit ng inyong mga baril, di ba? Kung retired policeman ka at merong lisensya yung baril mo at that time, siguro naman alam mo yung batas kung when is the right time to use the license na baril, di ba? So, yan ang itatanong ni Bato de la Rosa para naman ma-improve yung batas natin when it comes to dyan, tungkol nga sa pagkakaroon ng weapon, di ba? So, ano yan iimbestigahan yan para to improve our law. Okay? So, tama, lahat. Kung hindi ito magsisipot, alam nyo na kung ano ang gagawin. Di ba? So, balita pa nila na itong siklista raw, ayaw raw lumantad itong siklista. Sa tingin ko, itong siklista na ito takot na takot. Ayaw niyang ng gulo, no? So kaya hindi siya lumantad. Yan lang naman ang una nating ma-analyze diyan, di ba? Meron talagang mga tao na ayaw lang ng gulo, di ba? So sabi ng Senado, handa raw silang protektahan itong siklista, no? Kung merong kasi ini-invite rin itong siklista na ito sa Senado kasi para naman fair, no? Mapakinggan rin yung side ng siklista, side rin ng retired police na si Wilfredo Gonzales. So silang dalawa, patas yan. Okay? Na malaman ang kanilang both sides. Pero kung makikita ninyo sa CCTV, talagang di ba? I know na kayo mga audience ko dito nakita yung latest na CCTV. Kasi yung unang video na lumabas ano rin yun, no? Vlogger ang nag-video. Putol yung video. So ngayon merong full video, ibang angle na sa CCTV galing. So that explains bakit talagang may kasalanan itong pulis na ito at yun pa ang umabuso sa kanyang pagiging retired police. Meron siyang dalang baril, di ba? So balita pa na itong siklista raw ayaw kasuhan itong retired police. It only shows na ayaw niya ng gulo, no? Ito sabi nga nitong ating mga senador na ito yung mahirap sa batas natin, no? Kasi yung hindi nagreklamo yung siklista. Yun pa nga ang nagbayad ng 500 pesos at that time So ayaw ng gulo ng siklista. Hindi niya kakasuhan. Pero possible na itong gobyernong ito ay sila yung magreklamo dito sa retired policeman, no? Kasi marami na talagang abusadong pulis dito sa Pilipinas. Ito yung problema. Sabi pa nga ni Estrada, Senator Estrada, na merong mga pulis dyan
na dahil kinakampihan sila ng ating former President Duterte, umaabuso. Meron talagang umaabuso, no? Kagaya nitong si Wilfredo Gonzales. So, dapat itong imbestigahan, dapat itong kasuhan. Kung dapat aaksyonan ito ng gobyerno, kung hindi kayang magreklamo itong siklista, so i-protect na lang yung siklista na yan at yung gobyerno na lang yung magtatrabaho ng reklamo tungkol dito para ma-aware lahat ng mga pulis natin sa Pilipinas na hindi kayo ganyan mag-aabuso sa mga kapwa nyo Pilipino, no? Kayong mga pulis, kayo yung role model, kayo dapat yung magproprotekta sa taong bayan, pero kayo yung umaabuso sa kanila. 'Di ba? Masakit isipin 'yun. No? Dapat kontrolin natin ang ating temper sa road rage, okay? So malaking bagay ito na pagtuunan ng pansin sa gobyerno at sa taong bayan na kapag ganitong bagay, no, marami naman talagang nangyayaring road rage dito sa Pilipinas, dapat nating kontrolin ang ating sarili. Pwedeng ganito ang mangyari sa inyo kapag yung init ng ulo ang inyong uunahin. Okay? So, anong masasabi nyo dito? Tama lang ba na imbestigahan ito ng Senado? Tama lang bang paparusahan itong retired policeman na ito? No? I've heard na nakatanggap pa ito ng pera sa gobyerno. Hindi ko alam ng buong details diyan, pero nakalusot ito. Mayroon pala itong ibang kaso rin, no? Sa naririnig ko sa ibang balita, pero I don't wanna talk about it kasi ito yung tinututukan natin ngayon, itong recent niyang ginawang kalokohan, no? So I hope yung siklista kung i-convince na siya yung magsampa ng kaso para matauhan rin itong police na ito, diba? So kayong mga audience ko dito, anong opinion nyo dito? Ano ang analysis nyo dito? Okay? I-comment. Libre kayong mag-comment, mag-react sa ating comment section. Pag-usapan natin yan. Okay? So guys, like, share this video para kakalat to sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So happy Sunday sa inyo lahat. Have a great day. God bless.